Tiniis lang namin yung gutom. Sabi ko na yung hanap ng paraan para makakain kami. Tapos gabi na ito, wala akong kain. Kinain namin yung kahoy ng mga tol. So mga tol, sampung palang araw sa ating lahat. Si Miko yung tol, lumakad kahit hindi pa niya kaya ang paglalakad. Lumakad siya, humanap siya ng diskarte mga tol. Si Romnick mga tol, sumama kay Mikoy. Si ano naman tol, nahanap yung motor ni Mikoy. Ako nga pala si yung tinatawag nila na si Commander Trace mga tol. Huwag niyo akong tawagin Commander, Ronnie na lang. Ronnie lang yung pangalan ko mga tol. Natin lahat na gutom na kasi kami. Tinis lang namin yung gutom. May ko na yung maghanap ng paraan para makakain kami. Tapos kagabi yung mga tol, wala akong kain. Yung kinain lang namin yung kamuting kahoy ng mga tol. Tapos kape, naumpusan kami, wala kami mga tol, wala kami konsumo. Tapos gusto sanang umuwi sa pamilya ko kaso wala akong pero mga tol na ini pamasahe ko malayo. Hindi ko na alam kung anong lagay ng pamilya ko dun. Alam talaga, gusto ko na talagang umuwi. Mga tol, gusto ko na talagang umuwi. Gusto ko na talagang umuwi sa pamilya ko mga tol. So wala akong pera, wala akong pamasahe. Hindi ko nang yung gumagawa ng paraan mga tol. Wala talaga. Hindi ko alam kung anong sitwasyon sa pamilya ko mga tol. Yung nanay ko kasi andun sa hospital. Kailangan ng pera talaga mga tol. Malabas siya. Hindi ako makauwi dun. Wala akong pamasahe. Kasama ko sila Mikoy kagabi. Kasama ko si Mikoy kagabi. Nag-stay sa bahay. Dito lang kami nag-stay kasi may tingnan si Mikoy na bahay na ibibinta daw. Maganda naman yung bahay. So may presyo talaga. 20 mil ang presyo mga tol. Ano lang, kasama ko si Mikoy, si Jano at si Romnick mga tol, bumaba. May ligtas sa si Mikoy. Kaya ako talaga ang buhay mga tol. Kahit mahirap, ginawa ko mga tol. Tulungan ko lang si Mikoy. Dahil may hinihilang sana ako ni Mikoy mga tol. Hinihilang ko ni Mikoy na tulungan sana ako sa problema ko. So talaga, hindi ko na alam kung ang lagay ng pamilya ko. So ito, pinahilam lang ako ng Mikoy ng damit. Parang kabihis lang kami. Pagbaba namin, basang-basa talaga kami sa ulan. Pagbaba namin, gutom na kami. Tiniis lang namin yung gutom at hirap para
nakuha lang namin si Mikoy, wala na kaming kain-kain. Sobrang sakit na ng tiyan namin. Si Mikoy kahit hindi mataas pa yung ano niya, tiniis na yung kahit sakit pa yung mga kalawasan niya, tiniis na lang. Siya na lang yung gumawa ng paraan para makakain kami. Hindi na alam kung saan sila napunta. Naalala ako talaga sa pamilya ko mga tol. Alam ko saan na sila ngayon. Gusto ko na talagang umuwi para kumustahin sila. Wala eh. Wala akong pera. Kaya ngayon, stay lang kami namin ko dito. Wala kaming kain-kain. Na malit na kain lang. Pero importante mga tol, buhay si Mikoy. Buhay si Mikoy mga tol. Dinadasal na talaga namin. Kung wala pa si Mikoy, nakuha namin, dinadasal namin gabi paglakad namin, nagdadasal kami na sana tagpuan namin si Mikoy ng buhay. Tol, pinagpala ng Diyos na tagpuan namin si Mikoy na buhay. Dinala namin tatlo kami tinaya namin ng buhay yung tatlo, ni Jano at ni Romnick, ako, para lang makuha si Mikoy. Kaya yung sabi ni Commander Dos na ano paano yung pagganti sa akin, yung pamilya ko do yung kukunin nila. Lala talaga ako mga tol, unang kalagayan nila dun. Hindi ko alam, hindi pa ako nakauwi. Ano lang talaga mga tol. Yun sabi ni narinig ko eh, sabi pag kuha namin kami ko eh, si Commander Dos na mahirapan talaga yung sugat niya. Hirap talaga yung sugat niya kasi tulungan namin eh. Pinaplano talaga namin mga tol pag madayo kami ng hanap kami kay Mikoy. Pinaplano talaga namin mga ganito ganyan. Wala na eh. Buti na ligtas ni Mikoy pagkuha namin. Nabutan namin ng ligtas at pinagpala ng Diyos. Tol. Kita kami mag-stay mga tol. Hindi kami mga tol eh. Hindi pa niya kaya mga tol. Tiniis na lang. Gutom na kami. Yung kinakain lang namin, kamuting kahoy na lang. Hirap talaga. Hindi ako nag-alala sa kalagayan ko mga tol. Ang nag-alala ako yung kalagayan ng mama ko. Kaya ako sa kalagayan ng magulang ko mga tol. Hindi ko na alam kung ano bang sitwasyon agad.